Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, paktay na. Nako, nasyak ang palasyo at kongreso. Sapbig pasabog ni Escudero, kumanta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago po ang lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-like na rin po ang video ito. Maraming salamat po. So yan mga kabayan, pati na rin po ang kaibigan natin dito sa baba, Your News PH. Yan, pa-subscribe na rin po. Nasa description po ang link ng kanyang channel. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin simulang i-play ang video na ito, nako, eto, may i-share po ako sa inyo na posible na manggigil po kayo sa taong ito, ha. May nag-comment po siya. Anyway, isa po siyang representative, no, ng Akbayan, yung party list na pinagmulan ni Senator Risa Hontiveros, no. Eto, ano pa nyo? Kabrad niya to. Ano? Ito po mga kababayan, sino ba itong hinayutak na to? Ito po si Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Nagkomento po siya patungkol po sa nade-delay. Sino ba ang nagde-delay? Kayo rin naman. Nagde-delay ng mga impeachment against kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang sabi niya. Zoom in natin, ha. Habang dinidelay natin ito, sabi niya, mas lalo tayong hindi makakatulog ng mahimbing. Aba, bakit naman hindi kayo makakatulog? Halata talagang hindi kayo mapakali. Imagine, you have a vice president who is a heartbeat away from presidency. Yan na. Umamin na rin kayo, mga kababayan. No? Heartbeat away from the presidency. Ibig sabihin, malapit na maging presidente. Bakit kayo hindi makatulog na mahimbing? Ha? Dahil ba babalikan kayo ni Vice President Sara Duterte sa ginagawa ninyong mga kalokohan ngayon? Di ba? A vice president that has abused power. A vice president that will abuse power. Aba? May ano siya, may past tense at saka may future tense. Kasi nga, past tense, yan. Kasi pag nagpresidente na yan, past tense na. Pino-future tense na lang niya ngayon. Well, anyway, what I'm trying to point out dito mga kababayan is kabado na po sila. At sila mismo, alam po nila sa sarili nila na pagdating ng panahon, Vice President Sara Duterte will become our next president. Kaya itong mga ito, hindi na makatulog yan, no? Mismo sa bibig nila, nahuhuli po, ha? Hindi na makatulog ang mga ito, mga kababayan. Aba, matulog naman kayo. Baka naman, gumagamit kayo ng yung sinasabi ni PNP Chief Marbel na to extend your working hours, no? Huwag naman sana. Huwag ganun, ha? Baka mamaya magpa-hair follicle test po ang teka lang. Huwag naman po ganun. Baka magpa-hair follicle yan, napilipit na yung dila natin, no? Baka naman po magpa-hair follicle test, no? Ang COMELEC ay hindi kayo makapasa. Tatakbo yata kayo. Ano bang tinatakbuhan nito ngayon? Re-electionist ng Akbayan, party list, no? Yan mga kabayan. Sila mismo, alam nila sa sarili nila, takot na mga ito, Hindi na makatulog, hindi na makatulog, matulog naman kayo, parang awan nyo na, yung health nyo. Well, anyway mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, simulan na po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nagkamali man tayo ng inidolo
huwag na muli tayong magpapabudol. Veteran newscaster Ted Pailon, pinatamaan si President Bongbong Marcos Jr. Umabot na sa mahigit 5 milyong views across social media platform ang naging patama di umano ng veteran journalist na si Ted Pailon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang programa, tila idinaan ni Ted Pailon ang kanyang mensahe sa administrasyong Marcos na pakiwari ay hindi na di umano natuto sa pagkakamali ng kanyang ama at tila balak pang ulitin kahit na marami sa ating mga kababayang Pilipino ang magiging kawawa. Tunay nga raw ay noon pa man ay dapat nakinig na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil kung nagkataon hindi raw sana nabudol ang mga Pilipino. Gayon pa man ang mensahe ni Ted Pailon ay nag-iwan sa kanyang tagapakinig ng aral na ipaglaban ang karapatan bilang tao dahil ang boses mo bilang isang Pilipino ang magpapalaya sa mapangsupil na Correct. gobyerno. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe. Sir mga kabayan, subscribe na po kayo. Maraming salamat. Para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila. Mabuhay po kayo, Sir Ted Pailon. Ikaw lang ang journalist na nagsisiwalat sa mga magnanakaw sa gobyerno. Thank you, Sir Ted, at kasama kayo sa mga taong tulad namin na pumapalag sa gobyernong ito. BBM admin na puro korap, magnanakaw talaga. Idol ka po namin, God bless us. Sana po malapit nang matapos ang paghihirap ng mga Sir, putulin ko lang saglit mga kabayan kasi bigla kong naalala, no? Meron kasing kumalat na balita, no? Hindi ko lang alam kung last month, basta last year, no? Akala ko kasi, no? Totoo yung sinasabi nilang magiging kalaban po ni Speaker Martin Romualdez diyan po sa Tacloban City, no? Bilang isang kongresista. Itong si tatakbong congressman itong si Sir Ted Pailon. Aba, hindi ko alam kung totoo ba yon. But still, no? Napabalita kasi yon. Sana nga, no? Sana, di ba? Kung taga-Tacloban itong si Sir Ted Pailon, kung may panahon pa naman para magpasa ng COC, bakit hindi, di ba? Para may pakita, no, sa taong bayan. Kung gaano or paipakita sa taong bayan kung sino ba talaga ang nasa katuwiran, di ba? Sana po, no, kung talagang taga Tacloban City itong si Sir Ted Pailon, takbuhan nyo na, sir. tao. Kaya ang Pilipinas mahirap pa rin hanggang ngayon at lalo pang nalulugmok sa kahirapan dahil wala kayong ginagawa sa mga magnanakaw at kurakot. Hinahayaan lang ninyo silang mangulimbat. Salamat Sir Ted Pailon sa paalala mo sa amin. 101% nabudol po ako at ang aking pamilya. Never again Marcos. Salamat po Sir Ted Pailon sa pagsisiwalat ng tunay na balita. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Magandang araw din po. Good news po. Ito ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol sa accountability and transparency ng billions of pesos na ginagastos ng gobyerno para sa ating flood control projects. Parang niloloko lang nila ang taong bayan. Itong mga nagsasagawa ng flood control projects dahil walang nangyayari. Billions. Ito, headlines po ng Philippine Star. So yan mga kabayan, bago po natin ipagpatuloy, no? Ngayon, kailangan na naman natin bantayan po yung yung DPWH kasi yung po nila, yung budget 1.103 I think. Basta 1 trillion plus po yung kanilang budget. Baka naman, baka naman lahat ng yan ay mapunta lang sa flood control projects na mga hindi natin alam kung nag-i-exist, no? I mean, di ba?
Kasi sinasabi ng ating Pangulo na okay, tapos na yung mga flood control projects natin. Oh. Pero ngayon, malaki na naman po. Saan ito mapupunta? Sana naman po, no, malaman natin isang araw kung saan mapupunta itong 1 trillion na ito. Sapagkat wala po tayong nakikitang mga big ticket project. Pero yung ating pong budget para po sa DPWH, para sa infrastructure, no, ay napakalaki po. Napakaganda ang article nito. Title, Accountability Sought in Flood Control Budgets. Sisingilin na mismo ang ating Senate President, Senator Chis Escudero. Siya nang nagpahayag na there will be accountability. So maniningil na ang ating Senate President. Ito, grabe ang nangyari sa Sana lang, di ba? Dapat po, sana, yung paniningil, no? Kaso nga lang, baka hanggang salita lang yan, mga kababayan, kasi alam naman po natin kung papaano itrato ng presidente, no? Ng ating First Lady, ng ating House Speaker. Yung ngayon nga lang na budget ng 2025, mga kababayan, wala silang nagawa eh. Yung speaker pa rin yung nasunod, di ba? Tinatanggal na sana yung AKAP. O bakit nandun pa rin yung AKAP? Kasi nga, nasusunod pa rin yung yung Speaker of the House, yung House of Representatives, di ba? Pero kung sinasabi ngayon ni Senate President Chis Escudero na maniningil sila diyan sa sa flood control projects na yan, sa mga budget. Well, anyway, maganda po yan, palapakan po natin. Pero sana lang maging totoo yan, ha? Baka hanggang salita lang yan. Bicol region, taga Bicol ito. Taga Sorsogon. Ano yung pinagmamalaki ninyo na 5,500 flood control projects ang natapos? Bakit nalubog sa baha ang Bicol region? Parang gano'n, So dito, Senate President Francis Escudero, sabi dito sa Philippine Star, vowed to demand accountability from government officials on the effectiveness on the allocation and effectiveness of multi-billion peso funding appropriated for flood control projects during the upcoming budget deliberation. Ito, ang galing. Timing, Naka-break ang Kongreso ngayon. Nangyari yung Typhoon Christine, nabaha ang Bicol region and other parts of Luzon. Ngayong November 4, mag-resume ang budget deliberation ng iba't ibang ahensya. Diyan sila ngayon mananagot. Kaya sabi ko sa inyo, this is a very good news. Dahil mismo ng Senate President nagsalita, affected yung lugar. Pero nabudol nga tayo, mga kababayan. Kasi, bakit, no? 2025 na tayo ngayon, wala rin namang ginawa. Di ba? Sabi ko na pambubudol na yung sinasabi nila na sigsingilin. Wala pong nangyaring singilan noong 2024. Di ba? November, sinasabi dito ni General Macanas. 2025 na po, anong ginagawa nyo? May nasingil na ba kayo? Senate President Chis Escudero, itong video ito, no? This is a reminder for you to act, no? Doon sa sinasabi mong sisingilin yung mga budget na yon. Kaya nga sinasabi ko mga pambubudol lang po ito. Bakit? Yun nga, wala nga silang nagawa doon po sa 2025 national budget, no? Sabi po ni Senator Amy Marcos, deleted from the Senate version yung AKAP. At the end of the day, yun, imbis na ma-delete, may kahati patuloy yung Senate. So ano bang ibig sabihin nun, mga kababayan? No? Bakit hinatian ng Senado by approving, no, the AKAP budget?
Ibig sabihin, mga kababayan, nasuhulan po ang Senado. Di ba? Bakit nung una wala kayong share doon po sa budget? Approve din naman, di ba? Na-approve din naman. So meaning tinatakot nyo lang yung Kongreso for you na magkaroon kayo ng mga share, no? Doon po sa 26 billion na AKAP budget. 5 billion po sa inyo, 21 billion naman sa Kamara. So yun, na? Wala talaga. I mean, they are not doing this for the ordinary Filipino, mga kababayan. They are doing this decision, no? Kasi meron silang mapapakinabangan nila. May kahati nga 5 billion. Kaya nagdesisyon na sila, automatic, boom, approve. Approve na yan. Wala nang question. Approve. Basta, yung 5 billion, bigay nyo sa amin, ha? Ngayon, ang saya. I mean, ang bilis po ng impormasyon ngayon. Kung noon, national television lang, radio, walang magawa ang tao. We cannot send our feedback, no? Yung reaction natin, hindi tayo agad-agad makapag-react. But today, pasalamat talaga tayo na na-invento ang internet. Di ba? Kahit ikaw ay magsasaka, kahit mangingisda, nandun ka sa dagat, as long as may internet doon na nakakasagap pa ng signal, you can, diba? Makakapag-react ka pa rin sa mga nangyayari. No? Makaka-send ka ng feedback. Sa mga nangyayari sa ating bansa. So, napaka-ano na natin ngayon. I mean, mas maganda ang buhay natin ngayon. Mas yung communication, no? Mas effective yung communication ngayon kaysa po noon. Kasi noon, pasensya na kung kung mga kababayan, kasi kailangan talaga, no? Masarap lang sa pakiramdam kasi isa tayo sa nagbibigay ng reaksyon, no? Kasi noon, mga kababayan, TV, radio, tapos tao, kung anong gusto nung ipakita, yun lang. Kung anong gusto nung maiparinig, yun lang. Ngayon, parang decentralized na. Kung noon, centralized ang information, ngayon decentralized. Anyone, anybody, anywhere. Pwede po kayong makapagbigay ng inyong feedback, no? Through internet, through social media platforms. Okay? Well, anyway, mga kababayan, ano bang po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.